Hi guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading para sa mga Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Paalala lang, this is general love reading. So pwede kang hindi makaresonate dito. Kung makakaresonate ka, kunin mo lang yung mga messages na tingin mong para sa iyo. So pwede magkapalit-palit ang roles dito ha. So bahala na po kayong maglagay ng sarili nyo sa sitwasyon. So, start na po natin ang reading. We have here Ace of Swords as your person's main energy. And yung main energy mo naman is the Six of Cups. Okay, we have here Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces with the Six of Cups. And let's start. Pwede magkapalit-palit yung roles ha. Again, so, ikaw na bahala. We have here wedding. So, possible na yung connection mo, may marriage involved. Okay? Pwedeng ikaw to na marriage involved dito, or maybe you are connected with this person and there's this wedding involved sa inyong dalawa. But with the Ace of Swords, I feel like minsan ka nang maaaring hanggang ngayon, pero maaaring past din kasi nakikita ko kasi wala na yung pain dito sa iyo nakukuha ko yung energy mo na you like to have this beginning, or parang okay sa iyo tong pagsisimula dito, and dito na nasukat kung gaano katibay yung relasyon ninyong dalawa nitong person mo. And with the true love right here, doon mo nakita na kung gaano mo kamahal pala itong taong to, na you're willing na kainin yung pride mo, yung ego mo, para dito sa taong to, kahit na minsan kang sinaktan nito. And with the it is safe for you to love, I feel like yung person mo is like, nandito siya sa stage ngayon na parang nanliligaw ulit siya ngayon sa'yo, or may mga binubuo siya sa'yo ngayon na mga promises, or maaaring nandito siya sa nagsisimula ulit siya, dahil with the karma right here and with the Four of Swords, maaaring nga minsan ka na niyang there's separation na nangyari sa inyo minsan, and ngayon nagbabalik itong taong to. And with the Chariot, andito siya bumabalik sa kung ano man yung natapos sa inyo. Kung hindi man totally natapos yung relationship, pwede yung iba sa inyo natapos pero kung para naman dun sa iba na hindi natapos yung relationship, nandito sa parang nasa stage kayo na nagkakaroon ng ligawan, pagsisimula. And with the High Priest right here, and the Tower in reverse, it felt like, tinatry nyong buuin muli kung ano yung minsan na nasira. And with the Moon in reverse, it felt like etong person mo, meron pang mga, mga I feel like nightmares, okay? Or for some of you, may mga times na pinagsisisihan niya na talagang sobrang lugmok, not lugmok. Sobrang may time na talagang pinagsisisihan at sobrang down na down niya, dahil naaalala niya pa rin yung kung ano man yung minsan na itinago niya sa'yo. With the Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy right here. Pero with the Knight of Pentacles, I feel like gusto niya nang i-open. Maaaring hindi pa niya na i-open sa'yo buong buo. Pero when the right time comes, maaaring i-open niya na iyon sa'yo. Tinitignan niya lang kung willing ka na bang i-open or marinig itong mga sikreto na ito sa past person mo. I mean this person. So, for some of you, this is your past person. So, maaaring hindi pa siya nag-approach sa'yo. Pero someone here is willing to travel, willing to see you, willing to have you back. Okay? Kung ex mo ito. Pero for some of you na hindi naman nag-end yung relationship, or continuous pa rin itong marriage na ito, maaaring nagkakaroon nga kayo sa stage na parang minsan nang nagkaroon ng pagkakamali, but then haharapin na itong pagkakamali na ito para gawing tama. And with the Four of Wands, mas lalong titibay kung ano man itong relationship na ito. But with the Eight of Swords, I feel like hindi pa complete yung trust na maibibigay mo sa kanya. Because syempre, minsan ka na nasaktan, or for some of you, maaaring hindi ka pa rin, yung pag-init mo dito sa person na ito, yung pagtuwing gabi, sabihin na natin ganyan, hindi mo maibigay sa kanya ng buong buo, dahil nandito yung pag-iisip mo, yung trust issues mo, and for some of you, yun nga, yung kutob mo na maaaring, medyo nandito ka pa sa stage na
hindi nasasaktan eh. Ayaw mo nang masaktan. Kaya maaaring with the King of Pentacles, you're standing your ground. But there's a lot of changes with the Wheel of the Year. Have something to do with the Three of Cups, which is a third-party relationship. So, kung ano man yung minsan na ginawa sa'yo, nakikitaan ko ng pagbabago ito. So, maaaring natatapos yung third-party relationship dito or pinipili na ng person mo umalis dahil nga ayaw niyang bumagsak or mawala kung ano man itong minsan na nabuo ninyo dito. Especially with the Justice right here, Libra energy, especially kung may marriage involved dito. Siyempre, ikaw ang pinakasalan, ikaw ang gusto niyang makasama, ikaw ang gusto niya. Kumbaga, maaaring ito, parte lang ito ng challenge sa naging relasyon yung dalawa. And with the Six of Swords, unti-unti na siyang nakaka-move on. Okay, yung person mo, nandito na siya sa stage na parang mag-move on na siya. Alam niya na, kumbaga pinagagana niya na yung utak niya at hindi yung ano niya dito. Kumbaga, hindi na siya nagko-concentrate dito sa kung other woman or other man na ito dahil mas nagko-concentrate na siya sa kung ano yung meron kayo. And with the finances and career, there's reconciliation. So, kung magkalayo nga kayo or sabihin na natin naging separated kayo, may tendency na magkaroon kayo ng pagbabalikan dito. But with the finances and career, isa pa ito sa nagiging main challenge dito sa person mo. Maaaring medyo nahihirapan siya pagdating sa stability niya kasi maaaring undergoing siya dito sa karma niya. So maaaring medyo hirap siya pagdating sa kanyang stability or sabihin na natin sa finances, sa pera niya. Medyo nandito siya sa lumulugmok siya o nahihirapan siya lalo na nawala ka dahil ikaw itong someone who is good at business at medyo magaling kumawa ng pera. For some of you with the Six of Cups, might be has something to do with teaching, okay, or nag-aalaga ng bata or may mga children involved dito na maaaring yun yung ways mo ng pagkakakitaan or kung hindi man pwedeng business. Ito with the King of Wands or sales has something to do with sales or goal-oriented position. So, pwedeng, sales lady for sales man, pwedeng ganon, yung nagiging magaling ka doon. Or for some of you, business nga. And yun yung hindi makikita ng person mo sa iba or doon sa person na maaaring nagkamali siya, kaya sa'yo siya. Dahil ikaw yung parang one and only. And doon niya nakita yon. Ngayon niya nakikita yon at nare-realize yon. And with the Knight of Wands, it felt like din naman sa side mo, wala ka rin naman balak lumayo or umalis. Especially na unti-unti mo nang nakikita yung pagbabago ng person mo dito. So let's see, let's get more cards for you, Leo. I would like to reshuffle these cards. What do we have here for Leo? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. December 2022. January 1. I'm sorry, January 2021. One last shuffle. We have here Five of Cups, Four of Swords. Sige, kunin ko to. Okay, we have here Five of Cups, Four of Swords, Five of Swords in reverse, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles in reverse. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So, ang nakukuha ko po dito, alam mo, itong person mo, if you are separated right now, hindi siya maka-move on or hindi siya makaalis. Andito pa rin sa stage na umiiyak siya hanggang ngayon. And with the Four of Swords, it felt like hanggang, especially at night, lalo kang iniisip nitong person na ito dahil alam niya na or nakita niya na kung gaano kakahalaga sa kanya. Okay? So, maaaring separated kayo ngayon. Pero for some of you na magkasama, for what I am getting here,
nakukuha ko na parang minsan ka na nga nitong niloko, minsan kang sinaktan, or minsan kang binaliwala. But then with the Four of Swords, nakukuha ko na andun pa rin yung pagpapahalaga niya sa'yo. And this time around, although may mga masasakit kang salita na nasasabi sa kanya, hindi ka na niya iiwan pang muli dito. And with the Five of Swords and Queen of Pentacles, it felt like mas lalo kang naging confident dito as a legal wife or husband for some of you. For some of you naman na walang wedding involved or hindi married, mas lalo kang naging mahalaga para dito sa person na ito and sa sarili mo rin. Kumbaga hindi ka na para maghabol, hindi ka na para mag-ano dito sa taong to. And because of that, mas lalong na-challenge yung person mo ngayon. Kaya lalo siyang isip ng isip, iba pala tong taong to. Na kahit lokohin ko, hindi pala siya para maghabol para sa akin. And with the Knight of Pentacles, yes, yun yung ginagawa mo ngayon. Kumbaga, mas concentrated ka na lang sa money, sa kung ano man ang meron ka. And, you're the queen. Kumbaga, you're the queen. Okay? So, that's it for now, Leo. Thank you for watching. Thank you. I hope you na-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. I love you all and bye-bye.